Pwede na pong makaupo. Salamat po at nakarating kami dito. Apat kami. Galing po sa Ligao, sa Tabernacle of the Lord Jesus Christ. Nag-umpisa po yun 2005, almost 20 years na. Pero galing po ako kay Pastor Winston Pisito noong 1988 ay na-rebaptize po ako in the name of the Lord Jesus Christ noon. At salamat yung ministry ng Panginoon. Palagi kami nagkikita ni Brother Ding Mendoza noon dito sa Bicol. At talagang ang ministry niya talaga kung saan-saan lugar bilang evangelist. At sabi nga ni Pastor Nestor, malaking tulong sa kanya ang si Father Ding Mendoza sa gawain ng Diyos. At salamat po sa after mga ilang taon ay ganito na pala ang resulta, ang bunga ng ministry ni Brother Ding Mendoza sa pamamagitan ng kanyang anak, si Pastor Ryan Mendoza. Isa mo ng palakpak sa ating Panginoon. Noon po, wala pang doktrina, wala pang bakbakan maigi. Nangangaral si Pastor Ding Mendoza sa gawain ng Diyos. Marami na soul winning dahil po hindi pa dumarating yung mga bagay na pagkakaabalahan ng mga pastors na ngayon po. Salamat sa Panginoon dahil po nakita ko po sa gawain ng Diyos na mayroon palang isang grupo na ang kanilang puso tumulong na wala pong ang pantay-pantay po ang kanyang ang kanyang ginagawa nila sa ating Panginoon. At masaya po ako dahil nakita ko po ng aking dalawa kong mata ang mga churches dito sa Pilipinas na tinulungan nila. Puro po tiles ang church. Magaganda po, aircon. Maski sa bundok. sabi ko nga, ito nga, noong 2 weeks ago, nasa Jensen ako. At bago kami pumunta ng airport, 4 na aircon ang binili para sa churches doon. At sabi ko nga, paano kako yung bills dito sa kuryente? Iniisip ko palagi yan dahil kaya ako hindi nagpapa-aircon. Dahil ang binibayaran ko ngayon sa kuryente, 3,500 na. Ang tithes ko, walang 1,000 every week. Ang gastos ko noon, 8,000 to 10,000 sa pagkain lang. Pero nang ako, ganito ng kalagayan, sabi ko, iniisip ko na, ayaw ko magpa-aircon. Nagpa-aircon akong church nung una. Kaya lang, hindi kagaya ngayon, talagang 2.5 horsepower, yung sa akin, 1 lang. Kaya sa laki ng church ko rin doon, sa Ligao, ay ang 200 katao kasya doon sa church. Kaya lang, by the grace of God, yung 30 families ko, 9 na lang natira. Wala man akong magagawa. Kasi, inuna ko muna yung pagtulong ko sa mga tao na hindi ko naturuan ng pag-tithes.
maigi yung mga tao. Sabi sa akin ni Pastor Nestor, kasalanan mo, Brother Vic, dahil paldo ka noon, hindi mo iniisip, after 15 years, 20 years, mag-aani ka sa church mo. Sabi ko, tama ito ah. Ngayon, ang resulta, baliktad. Kaya, ngayon, consequence, dahil noon, yung isang buwan ko noon, 150,000, 200,000, nakakamisyon ako uli noon, nalibot ko ang buong Pilipinas, 20 years akong babalik-balik sa Amerika, nagkita-kita kami na Pastor Nestor, Pastor Ruel, doon sa Amerika, at kanya-kanyang gawain, gampanin sa Diyos. At salamat, at na-realize ko na marami pala akong pagkukulang sa ating Panginoon. Hindi po, salamat po sa Panginoon dahil yung ministry na gusto kong umikot muli sa ngayon, pinagpala pa rin ako ng Panginoon. Ngayon lang ako naka-experience. First time, siguro isang taon. Ngayon, 2 beses ako binigyan ng plane ticket na libre. At masaya po ako dahil sa edad kong 73, ayaw ko na talaga mag-bus, magbarko. Dahil hindi ko na kaya. Pero yung asawa ko, 55 years old siya ngayon, ang gap namin 18 years, mas maganda nga, pasalamat ako sa Panginoon dahil ang asawa ko, hindi po kagaya ko ang edad. Pero kung ang edad niya kagaya ko, baka ganun ang kalagayan niya. Pero salamat sa Panginoon, dahil at the age of 73, malakas po pa ako. Hindi po ako antipara, salamin, walang vitamins, kung ano-anong pills, na kung ano-anong mga kuminsan na kita ko sa dati kong pastor, 10 yan. Parang si mama si papa. Araw-araw, binibigay ko lang sa kanya yung mga vitamins na galing ng Amerika. Dahil po, kapag may sakit ka, sigurado po, kasi gusto kong pahababain dahil ang preaching ko po, kaunti lang. Sa kwento sa inyo, mahaba-haba na yan. Dahil nag-preach pa ako sa iba't ibang lugar, yung mga believers po, gusto nila tuloy-tuloy. Dahil yung pastor pala nila, kung mag-preach, 3 oras, siyempre aantokin ka na. Kaya sabi ko, dito, pahaba-habain ko muna ang kwento bago ang preaching. Kaya, ikukwento ko sa inyo yung mga bagay na experience ako sa ministry na para maganda rin na experience ito dahil kapag mali, humble yourself. Say, I am wrong. Kaya, ang mali, itatama yan na para tuloy-tuloy ang paglingkod natin sa ating Panginoon. Kaya, salamat po sa Panginoon dahil hindi niya ako pinabayaan hanggang ngayon po. Kahit kuminsan kulang, pero sa ministry ng Panginoon ay talagang nagpapatuloy po tayo. Tingnan mo, nung pumunta ako dito, hindi ganito. Ngayon, bigla na naman may panibago. Isa munang palakpak sa ating Panginoon. Amen? In other words, ang iyong pastor ay hindi kuripot. Amen? Mas maghanap kayo ng pastor na talagang matulungin na ang pera ng Diyos ay ginagamit sa gawain ng Diyos. Pero kung ang pastor na yan ay sarili lang ang kanyang iniisip, umalis kayo dyan. Dahil hindi kayo pagpapalain dyan sa gano'n. Dahil, alam mo, ang sabi ko nga sa mga pastors, alam ni Pastor Nestor ito,
na noon talagang yung gampanin ko sa Diyos. Nanglilibre din ako, bus, barko. Kung minsan mga 6-7 kami, sabi ko, may ticket na. Nakabili na ako. Punta tayo ng Bacolod, barko. Punta kami ng kuwan dyan. Pero ang pinakamatindi dyan, pagdating sa isang lugar, tumutulong rin ako sa pastor. Dahil na-experience ako yan nung wala pa akong budget noon. Bago ako nagka-blessings. Sabi sa akin narinig ko pati sa mag-asawa, ito po, hindi ko yung makalimutan. Ilang araw yan dito. Wala nga tayong makain. Dito pa sila matutulog, titira. Ilang araw. Narinig ko yun. Matindi pala. Tama-tama nun, wala man akong pera. Kaya sabi ko, tama. Sabi ko kay Pastor Wayne, may pera ka dyan? Wala rin. Kasi noon, hindi pa masyadong matindi yung mission ko sa Amerika na binibigyan ako. Nung pinagpala na ako ng Panginoon, sabi ko sa Jensen, 90s yun, 90s. Okay, lahat ng lalaki, mga brothers, doon po tayo kakain sa pinakamasarap na restaurant. Mamaya pakatapos nito. Matthew 27, 50 hanggang 54, sabi ito, Jesus, when he had cried again with a loud voice, yielded up the ghost. Behold, the veil of the temple was rent in twains from the top to the bottom, and the earth did quake, and the rock rent, and the graves were opened, and many bodies of the saints which sleep arose, and came out of the graves after the resurrection, and went into the holy cities, and appeared unto many. So nabasa natin scripture tungkol po sa Old Testament saints. May tatlong klase po na nangyari na po ang rapture. Una po, si Enoch. Enoch walked with God for 500 years. At siya po na-rapture. Pangalawa, Elijah. Si Elijah po ay na-rapture din doon sa whirlwind. At ang pangatlo po na-rapture, walang iba, si Lord Jesus Christ. Amen? At meron pang isang grupo na kailangan makita natin, malaman natin tungkol po sa ating nabasang scriptures. Sabi dito, Jesus, when he had cried again with a loud voice, yielded up the ghost. Behold, the veil of the temple was rent in twain from the top to the bottom, and the earth did quake, karoon ng lindol, and the rock rent, and many bodies of the saints which sleep arose. Itong mga namatay na ito doon sa libingan, walang iba ang Old Testament saints. Kaya, yan ang unang nangyari po na rapture. Amen? Kaya, sabi ito, at nangabuksan ang mga libingan at maraming katawan ng mga banal at nangatulog ay nangabangon. Sila po yun. Amen? At sila po, kung mayroon 40 days ministry na sila po gumanap, nung sila'y mabuhay, nagpakita sila sa mga banal. Nagpakita sila sa mga bride, sa mga born again. At sila po ay nasa 7th dimension na. Naghihintay pa rin sa atin. Sabi dito sa
rapture message. Sabi nila, one rapture is past. 170. What's in the Old Testament? Them Old Testaments. Now, when this rapture taken place, notice, verse 50, he loud voice awakened. The loud voice awakened. The Old Testament saints just exactly like the loud voice awakened Jesus or awakened Lazarus, the loud voice awakened. In other words, ang Old Testament saints po ay binigyan pansin ng ating Panginoon because of the promise. Dahil sa pangako ng Diyos sa kanila, ano po ang ginawa ng Diyos? Dahil po sila sa pangako ng Diyos sa kanila, hindi po sila born again. Wala pang born again noong sa Old Testament. Wala. Ang born again nasa New Testament po. Naganap. In other words, pangako lamang, literal, natural na pangako. At naghintay po ang mga Old Testament saints. Sabi dito, 171, paragraph. The Old Testament saints has gone into His presence. Ayan. Paradise done away. Wala na sila po sa 6th dimension. Sabi dito, paradise done away. And the Old Testament saints ascended up at His loud voice. And when He screamed and gave up the ghost, because the sacrifice, the propitiations of their sins, sabi dito, the propitiations of their sins that they had waited. Sa paghihintay nila, waited on, believing that perfect Lamb was coming. Naniwala sila sa perfect Lamb na dito'y darating. That offered the sacrifice, the Lamb, and when He died, nung si Jesus Christ ay mamatay, and yielded up the ghost, He screamed with a loud voice, and the Old Testament saints awoke. Isa munang palakpak sa ating Panginoon. At sila po ay nangabuksan. Amen? Sabi dito, ang ganda. Sa 34, what's the shout in the voice over here? The same thing at His coming. Yield up the ghost. And when He did, the sacrifice was perfect and paradise emptied out. Sipon mo, ang tawag noon, paradise. Sa Old Testament, tinawag ni Pablo, paradise din. Si Father Branham, tinawag na ngayon, 6th dimension. Doon sila nakatira habang sila ay naghihintay ng rapture. Ito po ang nangyari po sa Old Testament saints, ang first rapture. Sabi ito, He did. The sacrifice was perfect and paradise emptied out. And the Old Testament saints came to the earth again. Nagbisita naman sa mga banal. Walked around on earth and entered in with Him. Sabi nito, at His rapture. Sabi niya, and entered in with Him and at His rapture. Ito po ang nangyari po sa Old Testament saints at naghihintay pa rin sa atin dahil po hindi mo pwedeng sina Abraham, sina Jacob or Israel, sina Isaac, sina Adam, wala sa eksena. Sila po ang mga nauna. At pagdating ng marriage supper, mayroon rewarding time. Habang po tayo, habang mayroon tribulation period sa loob ng 3.5 years, na tribulation period, at nandun naman tayo sa wedding supper sa loob ng 3.5 years. At pagkatapos po ng 3.5 years, kasama natin ang ating Panginoon Jesucristo doon po sa magpapakilala siya sa Israel. At tayo kasama niya. Amen? Masarap dahil, alam mo, instead na ibigay sa Israel ang kaligtasan,
sa atin ibinigay. Amen? God blinded Israel in order that the bride could see. Amen? Tayo po, ilang mapalad tayo dahil po, sa kanila sana ito, pero sa atin, sa Gentile bride, tinawag itong Gentile bride. Pagdating sa trumpets to the Jews, ang tawag sa atin, thunders, or seals. Ang tawag sa atin, kaya nga, nasa thunders pa ang panahon. Hindi ito panahon po ng Hudyo. Nandito pa tayo. Kailangan po marapture muna tayo bago dumating sa kanila ang kaligtasan naman sa kanila. Para, mamaya na yung 144,000, ayaw ko nang munang banggitin. Amen? Hallelujah. Ngayon, sabi dito na tayo sa second rapture. Tayo yun. New Testament saints. Sa 1 Thessalonians 4:15-18, for this we say unto you, in the word of the Lord, that we which are alive and remain, sabi ito, unto the coming of the Lord shall not prevent them we which are asleep. Sa 1 Thessalonians 4:16, 4:15-18, for the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we will even be with the Lord. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. In other words, dito muna tayo mag-concentrate sa pinakamahalaga sa atin. Kalimutan natin yung Old Testament saints. Nasa mabuti na silang kalagayan. Pero tayo, nagsasapalaran pa. Amen? Ang kwan dito, may tatlo naman dito, shout, voice, and trump. What is the shout? The shout is the message. Hindi ka po ma-rapture ang message of the hour. Hindi mo matanggap. Amen. Dito po tayo sa end time circle. Ang denomination po, mga foolish virgin yan. Hindi yan ma-rapture. Ang ma-rapture tayo. Amen. Kaya in other words, kung ito'y kailangan natin ang rapturing faith, ito na po ang kailangan natin, the shout, the message of the hour. Recognizing your day in its message. Ang mga lost things at saka hidden things in-reveal ng Malakay 4 and Revelation 10:7 para ang mga hidden mysteries, mga bagay na tatago na hindi mo mababasa sa Biblia. Kaya nga, kung bakit nagkakaroon ng debate ang mga pastors, ministers, bakit? Nung sabihin niyang back to the Word, back to the Bible, hindi lang po tayo nagba-back to the Bible, back to the Word, kundi spoken Word kailangan natin. Ang spoken Word at saka Biblia are connected together. Si Father Branham lang po ang nagpaliwanag ng Biblia. Naalala ko nung ako'y nasa denominasyon. Sabi sa amin ng mga pastors namin na nagtuturo sa Bible School, Brother Victor, nandun ako sa Bible School sa San Antonio Buhi. Diyan ako sa Camarinesor, nag-Bible School sa San Antonio Buhi. Huwag ninyong, sabi sa amin, huwag ninyong pakialaman ang Book of Revelation. Pati akong teacher ninyo, hindi ko alam yan. In other words, siya teacher namin sa Bible School, wala rin alam pagdating sa Book of Revelation. In other words, ang may
kailangan pala natin ang Revelation 10:7. But in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished, as he hath declared unto servants the prophet. Ang Malakay 4 po at sa Revelation 10:7, magkaiba. Ang Malakay 4 po, restored all things. Lost things ang tinawag. Ano po ang pinag-restore ng Malakay 4? Una, no woman preacher. Amen? Wala pong babaeng nangangaral. Amen? Pangalawa, yung tamang bautismo. Yung bautismo in the name of the Lord Jesus Christ. Pangatlo, yung Godhead. Kaya bakbakan sa Godhead dahil may 3 Diyos, may 2 Diyos, may 1 Diyos. Pag hindi ka kasama sa grupo nila, sa Godhead group, babakbakan ka. Kaya puro debate. Pero may a little group na hindi ganon. Kung anong sinabi ng prophet, doon tayo. Amen? Sapagkat po, ang propeta po nagpaliwanag lahat ng nasa Biblia. Lahat ng mga deep things, siya po ang nagpaliwanag dito. Amen? Kaya, ang shout mahalaga. Dahil po, message of the hour yan. Iyan po ang ating new birth. Iyan po ang baptism ng Holy Ghost. What is the baptism of the Holy Ghost? Recognizing your day in its message. Ang new birth po, when God revealed to you this great mystery, that's the new birth. Pasensya na kayo. 40 years na po ako sa gawain ng Diyos. Kaya ako, pag na-master mo na ang mga ganito, magsasalita ka na lang. Ayaw pa ninyong ganon. Kasi pag bitirano ka na sa gawain ng Diyos, yun din gagawin mo. Kasi 90s pa po, pinag-aralan na namin itong maigi. Kaya lang, ang mga pastors noon, sa sobrang excited, mayayabang ang dating. Instead na matanggap yung mensahe, sila lang tama. Ay siyempre, pag sinabi mong ganun, hindi ka bride, hindi ka maligtas, siyempre, debate na. Amen? Kaya, ngayon, natuto akong maigi na I just humble myself. Sipon mo, 2 taon akong sama-sama dito na. Doon sa grupo namin dati, ako po, sabi nga ni Pastor Nestor, ito po si Pastor Vic, founder ng minsang ito. Siya ka nagdala kung ano-ano. Tusol, kung ano-anong mga sabi nila. Wala lang kibo. Amen pa rin ako dahil, alam mo, pag mayabang ka dito, hindi ka pagkapalain ng Panginoon. Kailangan po may humbleness ka. Kahit pa, ang napakinggan mo, mga amateur, amen ka pa rin. Amen. Dahil po, yan ang gampanin niya. Gampanin niya yan sa gawain ng Diyos. Dahil kapag yan nag-mature, ganon din gagawin niya sa'yo. Amen. Kaya lang, nauna ka. Amen. Nauna ka lang. Kaya naging ganon ka. Kaya lang, maghintay ka rin. Magtyaga ka rin sa kanila. Kaya sabi ko, ako palagi nagpipresent sa kanila. Sabi sa akin ni Pastor, mag-present ka na suggest na kung anong topic. Sige na. Pinapahintulutan na lang ako dahil alam nila, kailangan ako nila. Kailangan ko rin kayo. May mga bagay na nakita ko rin na kailangan kong amen. Kagaya doon sa Kwan. Sa Mindanao. Nag-preach si Pastor Nestor. Sabi niya, ang gospel at saka yung prophesy, magkaiba. Sa akin noon, isa. Nung ipaliwanag niya na kung bakit magkaiba, kasi ang gospel, yung sa mga bata yan, yung mga baguhan yan, tanggapin mo si Kristo. Yan ang ginagawa natin noon. Tanggap, relationship muna.
ang gamit natin. Mga basic, puro sa prophesying, ito'y mga mystery. Amen. Hindi na ito basic, kaya nga magkaiba talaga. Sabi ko, tama. Ano gagawin mo? Sa pagkikinig mo rin sa iba, natatauhan ka rin. Amen. Kasi ito'y tulungan. Hindi ito po bakbakan. Kaya sabi ko sa kanila, ito po, tulungan na, susugan. Ang gawain ng Diyos. Dahil ayaw ko na magipagdebate sa tao, sa mga pastors. Dahil magtatsaga rin ako kung ano pa. Kaya sabi ko, Lord, salamat sa mga taong ito. Marami tayong natututunan habang tayo'y nasa ganitong kalagayan na hindi pa nag-rapture. Maging mature tayo. Amen lang tayo. Amen. Kaya dito, sa tinawag na lost things, Malakay 4, yan ang ginawa ni Barbanam. Inireveal muna niya before the seals yung mga bagay na malalim ng katuruan ang kanyang pinapangaral noon. Kaya lang, may mga conflict pa rin ang mensahe dahil po, before the seals po, at saka pagdating sa opening of the seals, ay, thus said the Lord, na wala nang mali ang opening of the seals po. Ang Holy Spirit kay Barbanam ay, ikonorekt siya ng Holy Spirit palagi kung mayroon siyang mga conflict. Kaya lang, under faith by man, wala siyang mali. Dahil sa intellectual, dahil sa kanyang knowledge na ginampanan sa Diyos, under faith by man, ang kanyang ministry ginampanan. Na dumating ang eagle. Amen. Ang eagle age. Iba na ang pananaw ni Barbanam. Dumating na ang opening of the seals. Infallibility na ang tawag sa kanya, nang dumating ang opening of the seals. Kaya makita mo, ang mensahe ng prophet, ikunukorek siya na-realize niya na, mali na pala ako sa aking mga statement noon. Sabi dito niya sa, I had got a horrible mistake. Grabe, sabi niya, pag sinabing horrible, kakahindik-hindik, na pagkakamali. Sabi niya, horrible mistake. Ikaw mo, horrible. Pa natin yan. Amen ba? Kahit magtatlong oras ako dito. Horrible mistake. Ayan na. And I would have absolutely today, open of the seals ito and I hope that people are spiritual. I would have had a horrible mistake on that. It hadn't been about 12 o'clock today when the Holy Spirit came into the room and corrected me on something that I was writing down to say. Sige pa, tuloy-tuloy yan. I was taking it from an old context. Sa old context niya, kay Larkins, Seventh-day Adventist, ang kanyang pangangaral ay doon siya kumukuha ng panturo niya. I had nothing on it. I don't know what the second seal. Hindi na alam kung ano ang second seal is. No more than nothing. But I had got some old context of something that I had spoke on several years ago. Mayroon siyang mga old context na pinangaral na sa church at something that spoke on several years ago and wrote it down. And I gathered the context from Dr. Smith. Many great outstanding teachers
that I gathered it, and all of them believed that. So I had wrote it down. I was speaking to say, well, now, I'll study it from that standpoint. There, about 12 o'clock in the day, the Holy Spirit just swept right down into the room, and the whole thing just opened up to me. Ngayon lang siya nabuksan, na-open, and that it was of this first seal being opened. I'm as positive as I'm standing here tonight. This is the gospel truth that I am going to say here. I just know it is. Ngayon lang niya nalaman ito. Sipon mo yan, matagal na siya nangangaral ng mensahe, pero nang dumating sa kanya ang correction ng Holy Spirit, nag-amin siyang mali siya. Pero ang diferensya, mga pastors, tama. Amen. Siya na nga mali, mga pastors, tama. Dahil ang pride, kapag hindi umira sa atin ang pride, alam mo, Anya, matagal na ako dito sa end time. Ikaw bago ka pa lang, iko-correct mo ako. Yan ang matindi dyan. Na kung yung bago, nagkataon, na-hit na yung mensahe. Tamang-tama sa kanya yung mensahe, na-hit niya. Sa tama. Because if a revelation is contrary to the word, that it isn't revelation. And you know, there is some of the stuff can looks so absolutely true. Just it isn't look like it is, but it isn't. Parang tama, pero hindi pala tama ang sinabi niya. Amen! Iyan po ang tinawag na shout. Matindi malawak ang shout. Kapag ito naunawaan mo, i-connect mo, i-dovetail mo lahat ito, at hindi ka po magkakaroon ng pagkakamali na dumating ang opening of the seals. Amen? Sabi dito, the second is the voice. Amen? Of the resurrection. Page 30. Po. The second is the voice of the resurrection. Same voice that, a loud voice in St. John, that called Lazarus from the dead, getting the bride together. Kaya nga itong resurrection time, ang mahalaga, the voice of the resurrection. Sino ang magkasabi nito? Tayo. Amen. Tayo. Kaya nga, makikita natin, mayroon tayong tinawag na 2,000 years old bride body. Ang 2,000 years old bride body, naghihintay sila para sa atin. They without us cannot be made perfect. Sa ngayon po, hindi na sila partial. Wala nang partiality ngayon as one unit. Amen. Pag sinabing body, kasama si Paul, Irenaeus, Martin, Columba, Luther, Wesley, and Brother Branham. Kasama sila mga messengers. Tayo ang inaasa nila. Mag-perfect sa kanila. Kaya ang mensahe ito ay perfection. This is the perfection of the bride. Amen. The second fullness of time. Tinawag ni Branham, third full. Ang third full is not to the public anymore. It's not to the public, but it's a secret. Ito'y whisper, bulong. Kahit kayong magkatabi na kayo pag hindi ka binulungan, wala kang magagawa. Pagka ikaw binulungan ka, maunawaan mo. Pero yung katabi mo, hindi. Bakit? It's a whisper. It's only to the bride, to the elected lady. Amen. Sa mga pinili lamang ng Diyos yan. Kaya mapalad tayo dito. Mayroon kayong church na nabuwa. Amen. Na nagpipreach ang word upon word, precept upon precept, line upon line. Sapagkat po, rapturing faith ang tinatawag dito ng ating Panginoon. That's the voice. Tayo ang tatawag sa kanila. Ang sarap dito sa rapture. Sabi ng mga propeta, sabi,
This is the most glorious age. Ang panahon natin, glorious age. Hindi ito inahayag sa kanila. Hindi ito inahayag sa iba. Sa mga propeta ng Old Testament, sa mga propeta. Pero inahayag ito sa iyo. Hallelujah. Inahayag ito sa atin. Atin lamang ito. Kaya nga sabi ko, Lord, salamat. Paano ko maunawan itong mga bagay nito kung hindi sa iyo binulungan ka? Kung hindi sa iyo pinagbulungan na ito, para sa iyo ito. Kaya salamat po sa Panginoon. Hallelujah. Kaya nga masarap po. Ang pinakamatindi dito yung mensahe na kailangan natin. Sabi dito, may akong quotes na babasahin sa inyo na maganda. Sabi dito, sa 59, question and answers, 64:8-23. Now, the first thing happens when we're reunited. Now, the first thing happens when we're reunited. The one which are living will just still remain. The resurrection will set in first. The resurrection of those that are asleep. Yan po muna. The dead in Christ shall rise first. Now the first thing happens when we're resurrected. The ones which are living will just still remain. The resurrection will set in first. The resurrection of that are asleep. Yung una pong bubuhayin ng Panginoon, yung nasa 6th dimension, nasa theophany body. Amen. The dead in Christ shall rise first. Sina Paul, Irenaeus, Martin, Columba, Luther, Wesley, at Brother Branham, sila munang bubuhayin. Amen. At sila muna po ang magpapakita. Kung mayroon pong tinatawag na for today's ministry, may mga namatay na Kristiyano rito, magpapakita yan sa atin, sa inyo. Sasabihin nila, Pastor Ryan, mission accomplished. We are here now. 20 years old po ang kalagayan ng mga tao. Amen. Hindi po matanda. Hindi po bata. But lahat po ay 20 years old po sila lahat. Isa mo lang palagpag sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Sasabihin ni Barbanam, I salute you. Pastor Vic, Brother Victor, salamat sa mensahe mong pinagpatuloy mo ang gawain ng Diyos. At ito po ang pinagsimulan ko. Tapusin mo, Brother Victor. Kung magpakita sa atin si Barbanam, mas maganda, mas mabuti. Amen. Ang propeta magpapakita sa atin, ayaw mo? Sigurado ka, kasama sa rapture, sila muna ang unang na-rapture. The dead in Christ shall rise first. Ito, sabi daw, there will be a awakening time, and those which are asleep in the dust now, kahit pa kung saan ka man mapunta, hallelujah, in the dust now, pinagluray-luray ang iyong katawan, pinagutan ka ng ulo, amen, hindi ka na mamukhaan, dahil bride ka. Sabi dito, hallelujah, they don't awake for another 1,000 years, but those who are sleeping in the dust will be awakened first. Punta ka sa ibang lugar, namatay ka doon, ikaw po ay bubuhayin. Amen. And these corruptible bodies, itong corruptible body will put in corruption. Itong bodies natin na palaging walang pera, nagreklamo na, wala naman tayong masaing. Amen. Wala na tayo pong na naman kinabukasan. Darating na naman yung mga bills. Pambayad sa kuryente, sa tubig, sa wifi. Amen.
Pero, yung pangako ng Diyos sa atin po, ito po, itong katawan natin na nabubulok, papalitan po ng katawan na hindi nabubulok na katawan, na para po, mag-enjoy tayo. Wala na doon pera-pera. Kaya kung gusto mo magkapera, gusto mo may pera ka sa bangko, may pera ka sa... Gamitin mo na sa gawain ng Diyos yan na para mapakinabangan yan dahil naghihintay ka ng rapture, meron kang 20 million dahil sa kukuripot mo. Pagkatapos, mag-rapture, bye-bye, 20 million. Pero kung ginamit mo yan sa gawain ng Diyos, sigurado po, pagdating ng rewarding time, God will reward us according to what we labor. Amen. Yan po ang masarap dyan sa maglingkod sa ating Panginoon. Yan po. Kaya, iisipon mo yan that we which are alive and remain shall be changed. These mortal bodies will not see death, but just of a sudden, there will be like a sweep over us, and you are changed. You're turned back like Abraham was. From an old man to young man. From an old woman to a young woman. What's this change? And after a while, you are traveling like a thought. Hindi na ako magbabayad sa bus para makarating ng Maynila. Hindi na ako mag-aeroplano para makarating ng Mindanao. In segundo lang, pak! Nandun ka na sa Mindanao. Because traveling like a thought po, yung ginawa ni Eve at saka ni Adam, sila po ay speaking things into existence. Ito po, ibabalik muli yan. Ibabalik muli yan ng Diyos sa atin. Tayo po ang may authority na magsalita kung ano pa man yan. Mangyayari po sapagkat po tayo ay binulungan po tayo ng Diyos. Bulong lang ito. Kung hindi ka binulungan, nga. Ano yun? Hindi ka excited. Amen! Hallelujah! Masarap ang mensahe. Sabi dito, 1,033 of the COD. Siguro mahaba-haba ito ngayon sa akin. First time ko dito, magdalawang oras yata. Amen! Masaya ako dito dahil kwento-kwento muna. Yung puspos ako, ano naman, 1,033 of the COD. Paragraph 18. Just think of the arena in the days of early martyr. Just think of the arena. Palibasang Pilipino, arena. A-R-A-N-A. Sabi ito, in the days of the early martyrs. Just think of the arena. In the days of the early martyrs. That when those Christians were thrown into lion dens. Tignan mo doon sila sa lion dens. And those lion dens, and those lions killed the Christian. Kahit pinapatay na, nag-aalleluya pa rin. Hallelujah, pinapatay na nandiyan na yung mga leon. Hindi nagagalit. Bakit? Ang lion, matatapang. Another dispensation ang Diyos sa kanila. Kaya tinawag silang early martyrs. Mga martyr sila. Dahil po, ang kanilang ginagampanan ay sacrificial lamb. Sacrifice, ox. Kaya nga, tinan mo sila. In those lions killed the Christians and eat up their bodies. Yet, they were scattered. Their bodies was in the wastage of the lion across the face of the earth. No matter where it is, you have made up of substance that unseen made material, and God will give that substance back. Tingnan mo ang 16 elements natin. Grabe ang Diyos.
cells after cells, atoms, ay ibabalik muli. Tingnan mo niya. And God gave that substance back. Like you take a cell, you break it down from a cell, and it comes then to a cell, and call into an atom, and a molecule, kahit luray-luray na. Bakbangan mo, hindi ka na makilala. Pero dahil dito sabi niya, and on down like that, and finally it ends up into the unseen. It goes from a natural something you can put your hands on to gases, from gases into acids, into gases and gas and back like till finally, and went up to a little thing in that spirit, in this spirit who has occupied these gases. It may not be some gases, but the pictures of what you are will be exactly what they are again. Isipon mo yan, luray-luray na, hindi ka na makilala. Ibabalik muli dahil ikaw po ay nasa isip ka ng Diyos bago pa itatag ang sanlibutan. We were already in the mind of God. Ibabalik muli yan. Kahit ano, the Spirit has controlled that. And now, in other words, when you become a young man or a young woman like God, take a pictures of you. No matter how old and wrinkled, how disfigured, whatever it will be, that when right on down through, and that body may be destroyed, disfigured, born it up by lions, whatever it is, but it was made up of gases, 16 elements of the earth. Isipon mo yan, gawa ng Diyos yan. Hallelujah. Kung minsan iniisip ko, Lord, salamat sa ganitong gawa, gampanin mo sa amin. Luray-luray ka na, pinatay ka na lahat. Doon ka sa iba't ibang lugar na pinatay, Christian ka, born again ka, at sa takdang panahon, the dead in Christ shall rise first. Sabihin dito, that was calcium and potash and petroleum and cosmic light and so forth, all goes together to make up the body. Now, no matter that, the whole earth is filled with that. But now, this picture is the main thing. Picture na. That in the resurrection, those gases and acids and things come right back into the place and develop the picture again. Sipon mo yan. And develop the picture again. Now, this picture was not taken when you were 16. Hindi itong picture ito nung ikaw ay naging 16 years old or 18 or 20 years old at your best. When was it taken? Before there was a foundation of the world. Iyan ang pinakamasarap. Bago pa itatag ang sanlibutan, ang picture na yan ay nasa isip na ng Diyos. Ibabalik muli yan. Ano pa man po na nangyari sa'yo, pinagluray-luray ka, kinain ka, pinatay ka, binaril ka, ibabalik muli yan. Sabi dito, and then one only thing it did was pictured. It served there for you to make your choice. Then you become a servant of God. Him knowing it makes him a redeemer. Sabi dito, that picture is absolutely, this is the negative. The negative part of life is where you are living now. And anything, if that is negative, there is got to be a positive. Hallelujah! In other words, ang lahat ng ating pagpapagal hindi masasayang. Mayroon pa akong iniintay ang Diyos sa atin. Kung ikaw nasa isip ka ng Diyos, nasa mind ka, bago pa itatagan sa libutan, naroon ka na. Bakit? Nandito ka. Hindi po aksidente yan, nandito kayo. Ang negative, positive po, nariyan sa atin. Kaya sa takdang panahon po, kahit ano pang gawa natin, kahit ano pang matamlay tayo kuminsan dahil sa kahirapan, hindi po yan ang batayan. Ang batayan ng Diyos yan, ikaw nasa isip ka nandiyan. Hallelujah, yun ang picture natin sa Kanya. 20 years old, wala ditong matanda. Nakita po ni Barbanam nung sarili niya, 20 years old, sa beyond the curtain of time.
At nang siya ay nasa ganung kalagayan po, nakita niya yung mga lalaki nagtatakbuhan. At sabi sa kanya, our precious brother Branham. At nakita naman yung mga babae nagtatakbuhan, hinag siya. Kinamayan siya. At saka may isang babae doon na sabi niya, my precious brother Branham. Brother Branham ang tawag niya, precious brother Branham. Sino yun? Si Hope. Dahil sa langit po, wala nang mag-asawa. At isa naman babae, 20 years old. Si Sharon. Sharon yun? 2 years old siya noon. Nakita ni Branham yung mag-ina. Oh! Hallelujah! Hindi na sinabing daddy. Brother Branham ang tawag. Dahil sa langit, walang ibang asawa natin, si Lord Jesus Christ. Isa mo ng palakpak sa ating Panginoon. Hallelujah! Walang ibang. Iyan po ang nangyari po sa atin. Kaya nga, ang sarap ng mga quotes, kapag ito na nabasa mo, may inspired ka, mag-preach, maglingkod sa Diyos dahil po tayo pala ay nasa isip na ng Diyos yan. Hindi na po mahirapan ka sa takdang panahon. May pastor kayo ditong nag-aalaga sa inyo. Minahal kayo. At saka, hallelujah, hindi maramot sa inyo sa atin. At alam ko, pinagpala tayo ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Kaya, iyan po ang pinakamasarap sa paglilingkod natin sa Panginoon. Hindi masasayang pagpapagal. Amen? At ang pangatlo po ay, ano yun? Shout, voice in the trump. Trump, pag sinabing trump, palagi may compound meaning yan. Tinuko ni Branham ang wedding supper. Ang wedding supper po, habang mayroon pong nangyari po, Battle of Armageddon, tinawag pong nuclear war, dito sa tribulation period, ay mayroon nagaganap po sa atin din, rewarding time. Si Jesus Christ po ang ating kasama doon sa marriage supper. Amen? At alam ko, mayroon tinatawag na 2 witnesses. Sa pagdating po sa tribulation period, ang iba, debatable naman ito. Itong 2 witnesses. Ang iba, spirit. Ang iba naman, literal. Pero hindi makakapaghadlang yan. Kung spirit man yan, kung literal. As long as may respetuhan sa gawain ng Diyos, tuloy-tuloy pa rin dahil po nasasabi yan ng prophet. Amen. Kaya ang 2 propetang ito pupunta sa Israel para ipangaral ang Ebanghelyo. Dito na po tatawagin natin na trumpets. Yung Gentile po na bride, ang kanyang mensahe ay thunders. Pero ang 2 propeta, ang dala-dala, trumpet. Pero ang trumpet at saka thunders or seals ay iisa naman yan. Si Kristo po lahat yan. Amen? Hindi po yan magkaiba. Kaya lang yung dispensational change na nangyari, nandun na ang kaligtasan sa Israel. Wala na dito sa atin kapag nag-rapture na. Amen? Ibibigay na ang gospel or ang trumpets sa 144,000 na mga Hudyo. Ang mga Hudyong ito po, walang iba. Mga bodyguard natin sila. Amen? Escort natin. Kung nasaan ang bride, nandun sila sa likuran.
Sir, ang tawag sa atin, Sir Vic. Amen? Ayaw mo pa? Amen? Sir Vic, ano man sabihin mo, amen kami lahat. Dahil sila po ang una sanang bibigyan pansin ng Panginoon. Pero binigay sa atin, isa munang palakpak sa ating Panginoon. Hallelujah! Ibinigay sa atin ang kaligtasan para po tayo po maging asawa niya. Sa ngayon po, mayroon man debate dito na ang bride at saka wife. Ang son of man po, hanggang ngayon, son of man pa rin. In bride form. Nung ipagpatuloy po ng fivefold ministry, ng body of Christ, ang ministry, nung sabi ni Barbanam, I must prophesy again. Revelation 10:8-11. Eat the book. In other words, nung sabihin na yon, nagpapatuloy po ang gawain ng Diyos sa pamagitan ng fivefold ministry na para yung fivefold ministry niyan, may mga mahikayat pang kaluluwa para sa ating Panginoon. Ang iba, ayaw na. Pero kung mayroon pong namumunga ng mga churches, ng mga pastors, hanggang ngayon, ay nagsusulwining pa, thus it the Lord. Bakit? Yung mga sinasabi lang, tapos na daw. Ang gawain ng Diyos, tapos na daw ang rapture. Wala nang sequence of events. That is a lie. Maling doctrine na po yan, maling mensahe. O, kaya ako umalis dyan, dahil nga, yung dati kong pastor yan po, ang tayo, 2004, umalis ako. Hallelujah. Amen. Sabi dito sa COD, Volume 1, 325. Paragraph 729, 25. And if you watch these two prophets of Revelation 11, dito, and if you watch these two prophets of Revelation 11, they're the very same thing that Moses and Elijah done. You say, Barbanam, do you mean to tell me that Elijah and Moses is still alive? Absolutely. Amen. Why? Before Mount Transfiguration, at Mount Transfiguration, before Jesus went to Calvary, they stood, Moses and Elijah, standing there, talking to him. Certainly, they are not dead, and they had never died. They are mortals. They got to die. They are just in a glorified state waiting for the time. In other words, itong dalawang ito ang kailangan po ng 144,000 para po ipangaral ang ebanghelyo ng trumpets. Pero hindi na kailangan gawin nila na magturo dahil doon sa Israel, gera, atomic bomb ang kalaban. Pagkakaisahan siya. Gusto lang ipakita ng dalawang propeta na ang gospel, walang iba si Jesus Christ. Short, quick ministry ito. Dahil ang pangatlong rapture, walang iba, ang 144,000. Mababasa natin dyan sa rapture message. Sabi ito, sa Church Ages, page 36, now, when is the gospel returning to the Jews? And when the Gentile is finished, the gospel ready to the Jews. Kung tapos na po ang Gentile, kung finished na po tayo, ibibigay po itong gospel para sa Hudyo. Sinong gagamitin? Walang iba kundi si Moses and Elijah. Amen? The great thing that is truly to happen will carry over to Revelation 11 and pick up those two witnesses
these two prophets, Moses and Elijah, turning the gospel back to the Jews. Iyan po ang gampanin nila na para tayo po makasama natin sila sa millennium. Sa millennium po, naroon sila. Amen? Yung 144,000. Hindi na po tayo wife, hindi na bride. Sa millennium, tinawag tayong queen. Mas maganda. Queen and king. Walang ibang tinatawag na king, si Lord Jesus Christ po. Ang naroon, kasama natin sa millennium. Kaya nga sabi ng Bible, mapalad ang mga taong nasa unang pagkabuhay. At nandun po sila lahat sa millennium. In other words, sino-sino po ang nasa millennium? Ito naman pong millennium, debatable, pero nagrespetuhan lang. Sa millennium po, yung mga unang nasa first resurrection, siyang naroon sa millennium. Dahil sila po ay mga glorified body na. Amen. Sabi ng prophet, everything will be killed before the millennium. Lahat po, wala pong maliligtas pagdating ng tribulation period. Lahat papatayin. Mamamatay lahat. Dahil sa nuclear. Sabi niya, hindi ko na gagawin na gugunawin ko ang mundo sa pamamagitan ng tubig. Hindi na tubig, kundi apoy. Nuclear na po. Kaya ang bakbakan po dito ay sa nuclear war. Battle of Armageddon. Mayroon 2 burnings. Ayan ang pipresent ko, Pastor. Mag-suggest ako sa Bacolod. 2 burnings. Doon po sa unang burnings, Battle of Armageddon. Pangalawang burnings, Gog and Magog. Ang debatable naman dito ay after the millennium, may mga stand na tinawag nilang Gog and Magog muna. Pero ang tayo ko dyan, white throne judgment muna. Dahil i-judge muna ng Diyos ang mga namatay, naiwan doon sa rapture, nandun sa tribulation period, at bubuhayin sila doon sa second resurrection. Amen? At doon sila hatulan ayon sa kanilang magawa. Kaya, pag tinawag na virgins, kagaya ng foolish virgins, sleeping virgins, sila yung mga Christians. Ligtas sila, pero hindi sila bride. Amen? Ang bride po, nasa first resurrection. Ang bride po, mag-judge. Amen? Kaya lang, sabi nga, yung mga mahal natin sa buhay, si Barbaram doon sa Beyond the Curtain of Time, ay sinabi niya, whom you ever love, and I had ever loved you, will be there. In other words, nandun lahat yung mahal natin sa buhay. Kaya lang, ang pinag-uusapan dito, we must be born again. Hindi po basta na lang, kasi yung tayo ko nung una, pata si Erap, gusto kong iligtas. Then, naawa ko kay Erap noon, kawang-kawawa. Oh Lord, ito ililigtas ko. Dahil, yung claiming, matindi ang claiming, ano man sabihin mo, magaganapin na, doktrina ng ganon. Pero, na-realize ko, according sa quotes ng prophet, na ang pinakamahalaga dito tayo. Amen? May benefits sa atin na ibibigay ang ating Panginoon. Amen? Pumunta ka, mag-apply ka sa trabaho. Job order. Kung anong sahod mo, ibibigay lahat. Walang benefits. Ang mga tao, hindi tumatagal. Naghahanap pa ng trabaho, magandang trabaho. Ngayon, ito, bilang bride tayo, may benefits ang Diyos sa atin. Ako, kung hindi naman bride sila, dahil hindi naman sila kagaya ko, ako lang born again sa amin. Siyam kami magkakapatid. Hanggang ngayon po, ako pa lang. Nasa Amerika yung 6.
Yung dalawa, dahil ang tatay ko po, kilala sa Bicol, sa Ligaw. Chief of Police. Noong panahon po, nung hindi pa ako Christian, ako po, sa sabungan palagi. Dito sinabwa, yung pinarel, natay dito. Kilala ko yun. Malaking tao, dating mayor, nag-warden. Si Chumaning Unyate, kilala ko yan. Dito sa Sabungiro yan, diadista yan. Kaya, nung ako hindi pa Christian, nagpupusta ako sa bunga ng walang pera. Pag nahuli ka, bugbog sarado. Grabe yung experience ako noon, matindi. Pagdating sa pera-pera, gusto mo palagi may pera, kahit sa masama na, gagawin mo para magkapera ka. Yan ako noon, matindi. Kaya ako, binago ng Diyos yung buhay ko. Kaya, salamat Lord. Dahil kung wala ang Diyos sa atin, hindi tayo ganito. At saka, ang sarap dyan, naging pastor ka pa. Amen? Yan ang sarap dyan sa buhay dahil tayo po ganon. Kapag pinili ka ng Diyos, gagawa ang Diyos ang paraan para magamit ka. Isipin mo, naginom na ako ng lason 2 beses, buhay pa. Sabi ng doktor, Chip, ang anak mo, hindi niya magtatagal. After 24 hours na, patay na yan. Hindi na. Pagkatapos noon, nag-pray ako, Katoliko pa ako noon. Lord, sa isip ko na lang, bigyan mo pa ako ng isang chance mabuhay. Pag ako po, nabigyan mo, paglilingkuran kita. Kinabukasan, yung doktor, bakit nasa labas ka? Sabi sa akin, aywan ko kung bakit mo nasa labas. Gawa ng Diyos sa akin na ganun. Matindi. Kapag ang Diyos pinagplano ka, kahit pa anong gawin niya mo, pag ang Diyos po ay gusto pang gamitin, gagamitin ka pa niya para mapapunta ka sa Kanya. Amen? Kaya sabi ko, Lord, salamat sa ministry ito na binigay mo sa akin na para magpatuloy po tayo sa gawain po ng Diyos. Amen? Kaya, ito pong ministry ng 144,000, nandun sila sa millennium. At pagdating po, after the millennium, papakawalan si Satanas. At yung mga namatay doon sa tribulation period, bubuhayin sila. Tinawag na white throne judgment. At doon sila hatulan ayon sa kanilang magawa. Yung mahal natin sa buhay, naroon din. Masaya ba? Masaya sila! Salamat! Sasabihin ng mama ko, Boboy, kung hindi ka naging Christian, wala kami dito. Dahil sa benefits ng Diyos sa atin, iyan po ang binigay ng Diyos. Si Father pa na mismo, yung kanyang mga mahal sa buhay, hindi naman mga Christians. Kaya lang, dahil kay Father Branham, nandun sila lahat. Hindi mo na kailangan na, magsimba kayo, ganon. Hindi po. I-remember, marami pa tayong pag-uusapan sa different covenants. May mga taong tumulong sa'yo, nandun din. Amen? Tulong lang. Amen? Kaya ako, nangiya ako ng tulong. Hindi ako nahiya. Amen? Bakit? Mayroon akong ebidensya na benefits na kapag ito'y tinulungan ka, nandun din sa langit. Sa labas lang sila ng palasyo. Tayo nasa loob. Amen? Pero masaya sila dahil glorified body rin sila, kagaya rin natin. Kaya ang benefit sa atin, nasa loob tayo ng palasyo. Kung nasaan yung king, yung queen naroon. At may bodyguard pa yung queen. Amen? Kaya yan po ang kwento ng minsang ito. Hindi po ito ikikwento sa iyo kung wala kang unawa nitong mensahe. Kaya masarap po itong unawain. Kaya nga, masaya ko kay Pastor Ryan. Sabi niya sa akin, 12 hours tayo dito 12 hours. Alam mo, nagdala na ako ng tricycle para makauwi na kaagad. Kanina, huwag ka munang umuwi. Dito ka matulog.
Makatanggi ka ba kung sabihin niyang ganon? Amen? Dahil po, alam ko, nagtutulungan tayo dito. Amen? Ang mensaheng ito, hindi po bakbakan, tulungan. Nakalibot na ako sa loob ng 2 years, uli, sa iba't ibang lugar ng Pilipinas, dahil hindi ako nang babakbak na. Tapos na po ang gera sa akin. Nakikinig lang ako sa mga pinupunta namin, nagtsatsaga, at alam ko, may mangyayari po na dahil po, ito'y tulungan. Hindi ito po kasi ang ugali, kapag hindi mo kaparehas ang mensahe, ayaw mo na. Kaya lang, ang pinakamatindi kong hindi ko matanggap, na talagang mali, ang third coming group. Ligaw din sa grupo ko. Huwag ninyong tatanggapin yan. Mali talagang mensahe. Hindi po son of David ngayon, still son of man. Ang mensahe po natin, son of man. Bride age pa rin. Kung sabihin nila, tapos ng rapture, kawawa ka. Pagdating ng tribulation, dito ka. Pag nangyari po ang literal second coming of the Lord Jesus Christ, ang paniniwala mo sa galing ng ligaw, ay kasama ka doon nila. Dahil siyempre kung ano nasa puso mo, yung mangyari. Kaya nga, binibigyan natin ng pansin na ako, bold sa mga bagay na yan, na para po mag-ingat tayo. Salamat po kay Pastor Ryan sa kanyang pagtanggap sa akin sa dang panahon ng ma-meet ko rin si Pastor Nestor sa Montalban 2 years ago. Sabi sa akin, dito ka na magpag-fellowship sa amin. Dito ka na. Nagbakbakan muna kami sa Quiapo o doon sa Santa Mesa yon o sa Santa Mesa. Bakbakan kami. Pagkatapos noon, sabi ko, Steve Beke, uwi na tayo. Wala dito mangyayari. Nangako na pupunta kami sa bahay. Sabi niya, doon lang ko muna matulog sa bahay namin. Nawala yung galit ko. Nung makita ko pa yung bahay, kami nga, bahay ko po. Ito, 8 million yung bahay. Pero sa loob-loob ko, ngayon ako na-realize, pinagpala talaga. Kahit pa 15 million yan, wala anong pakialam mo. Dahil pinagpala talaga yung pastor. Bakit? Nakita ko rin tinutulong na yung mga tao. Tinutulungan niya yung mga tao sa kailangan ng tulong. Kaya ako na-convince, maigi. Dahil hindi ko na kailangan doktrina. Yung manifestation ng kanilang ministry. Tininang ko sa kanila. Dahil po, alam kong kailangan natin yan. Amen? Sipon mo, yung nagpunta ng Mindanao, may kita 20 kami. Siguro libre yun. Plane ticket. Pakatawang pinakamatindi pa yung sa Bacolod. Siguro mga 50 ticket yan. Mag-asawa pa. Ngayon ako naka-experience ng gano'n na binigyan ako ng gano'n sa tanang buhay ko na ilibre ka. Wala pong gumagawa nito. Na ministry kaya nga yung mga tao nagbabakbak dyan, binabanatan ko sila. Kung hindi na tapos ng mga gano'n, noon nata gano'n. Pero ngayon ang kako, pinakamatulungin na grupo, ito na. Dahil hindi sila ganit sa pera pag mayroon. At tinutulungan niya. Kaya nga, salamat po. Hindi ako magtatagal lang. Dahil natapos na po. Sana makabalik muli ako dito sa inyo. Ang preaching ko po, nakita ko, mahaba ngayon. Pero masaya ko dahil po, sabi sa akin ni Pastor Ryan, mag-preach siya ng mahaba-haba, 45 to 1 hour, masaya na ako. Dahil po, alam ko na
pinagpala na tayo ng ating Panginoon. Amen. Salamat. At pinibigay ko na kay Pastor Ryan ang lahat. Amen. Thank you po, Pastor Vic. Isa pang malakas sa palakpak sa ating Panginoon, mga kapatid. So, salamat sa napakainam na mensahe. Ako po ay pinagpala at alam kong the rest of us ay pinagpala ng Panginoon. Amen? So, Pastor Vic, salamat po sa pangangaral sa gabing ito at pagtuturo. Actually, yung mga tinatalakay po namin nung mga nakaraan, 3 Sundays ago, ay related sa paksa na ibinahagi ni Pastor Vic sa gabing ito, mga kapatid. So halos sa matagal na panahon, siguro di ko na alam kung ilang taon yung mga nakalipas, isa si Pastor Vic sa gusto kong makausap ng personal, pero hindi mangyari-yari. At ilang beses ko na rin siyang na-invite sa church, sa mga anniversary natin, na hindi man lang siya tumayo, mga kapatid. Di ba? Kumbaga, kung sa iba po, may mga naririnig akong kwento ng mga nagdaan na kapag may mga anniversary, tapos may mga pastor kang in-invite, tapos hindi man lang nakatayo kahit 5 minuto, nagtatampo. Di ba? Hindi na bumabalik sa sunod na anniversary pag in-invite mo. Pero si Pastor Vic, di ba, napaka-humble na. Kung dati ay mayabang, kasi may ipinagyayabang naman talaga, yan ang sabi niya. Pero ang isang tao talaga tumatanda na. Doon mo nare-realize ang maraming bagay. So, halos lahat naman siguro ganyan, Brother Vic. Yan, si Brother Alex, matanda na rin. Dati mayabang din yan. lahat naman siguro, ang mga brother ay may mga pride kasi. Pero kapag ang Panginoon may plano talaga sa buhay natin, ang Diyos ang nagbababa sa atin. Tinuturuan tayo ng Panginoon na magpakumbaba. So, salamat sa mensahe sa gabing ito. Ako po ay pinagpala ng mensahe, mga kapatid, at sana kayo din po sa gabing ito. Ating minsan pang palakpakan ng ating Panginoon. So, hindi na po ako magsususog sapagkat halos lahat ng ating napakinggan ay kumbaga, yun din naman yung ating tayo, mga kapatid. Rapture, yung mga bagay na ating napakinggan. At alam ko na kung meron mang mga nabasang quotation, yun ay lalo lamang na pagpapatibay at pagpapagalak sa ating puso sa mga bagay na ating tinatayuan. So, isa pang malakas sa palakpak sa Panginoon. Tayo pong lahat ay magsitayo, mga kapatid, para hindi na po tayo masyado pang gahulin sa oras. Mamaya ay mahaba-habang sharing ito hanggat kaya ng physical na katawan. So, sa mga brothers, sa mga elder natin dito, Brother Intoy, kung may time ka, Brother Alex, sila Brother Billy, Brother Jeric, sa gusto, kahit sino, kay Ninoy, ay ka lang, kung walang kasama sa atin dyan. Brother Dante, Brother Wilson, kung walang mga trabaho, mag-sharing tayo mamaya. Marami tayong mapag-uusapan at mapagkikwentuhan. Mawit tayo ng isang awit sa Panginoon, mga kapatid, bago tayo manalangin sa pagtatapos. Pwede ba nating awitin yung To God Be the Glory? Ibalik natin sa Panginoon ang papuri at ang pasasalamat, pagluwalhati sa mensaheng ating napakinggan sa gabing ito. Alam kong it encourages us. Di ba? Kung yung mga unang tao na nangamatay ay mayroong pag-asa, mga kapatid, tayo din naman. Ano man ang mangyari sa mga unahan pa, marami sa atin dito matanda na, si Sister Hina, naririnig ko na rin na magsalita na maikli na ang panahon ko. Ano pa naman? Ano pa meron? Diba? Nung nakaraan, nag-usap kami about sa renovation ng bahay, magpaparenovate. Sabi ko, ganito ang plano ko, ganito, ganyan. Sabi si Rina, wala na siyang pakialam diyan. Diba? Kasi nga yung edad niya. Brother Alex, matanda na rin. Hindi natin alam. At yung iba, mas bata pa nga, pero may karamdaman. Diba? So, hindi natin alam kung anong mangyayari sa araw ng bukas. Pero salamat sapagkat meron tayong pangakong pinangahawakan. Salamat sa mga salita ng Panginoon at sa mensahe na ipinaabot sa atin sapagkat nagbibigay ito sa atin ng pag-asa at ng kalakasan at kagalakan na magpatuloy sa paglilingkod, mga kapatid. Patuloy lamang tayo maghintay at umasa sa ating Panginoon. Hallelujah. Awitin natin na yan, To God Be the Glory. At tayo mag-closing prayer.
To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done with His blood. With His blood, He has saved and redeemed me. Thank you, Lord. With His power, He has raised me. To God, mawi sa iyo ang papuri, Panginoong Diyos, ang pagluwalhati at pagdakila. For the things He has done. Tayo manalangin, mga kapatid. Dakilang Diyos, sa iyo namin ibinabalik ang pinakamataas na pasasalamat, papuri, pagluwalhati at pagdakila. Salamat o Diyos sa mga salitang aming napakinggan sa gabing ito. Sa pagpapaalaala mo sa amin na mayroong dakilang pangako na nakalaan sa bawat isa sa amin. Meron kang pangako o Diyos na binitawan at iniwan sa mga mananampalataya, sa iyong mga hinirang sa bawat panahon na nagdaan. At kahit man po sa panahon na aming kinabubuhayan. Lord, salamat sapagkat sa kabila ng napakaraming bagay na nangyayari sa ibabaw ng lupa, wala kaming katiyakan kung anong nasa unahan, Panginoong Diyos. Kung sa aming sarili lamang kami titingin, Panginoong Diyos. Pero salamat, andyan ang iyong mga salita. Merong mensahe na ipinaabot sa amin upang makita ang iyong dakilang layunin, O Diyos. Lalong-lalo po sa panahon na aming kinabubuhayan. Salamat sapagkat ang aklat na nasasarahan ay yung binuksan sa amin. Ang 7 selyo ay binuksan para makita namin ang iyong dakilang layunin. Hallelujah. Ang iyong kahayagan, O Diyos. Hallelujah. At kung ano po ang plano mo sa bawat isa sa amin. Salamat sapagkat ikaw po ang patuloy nagre-reveal nito, Panginoon. Hindi kami karapat dapat, pero ikaw po, O Diyos, ang nagpaging dapat sa amin. Salamat po sa araw na ito na iyong ipinagkaloob. Salamat sa iyong lingkod na iyong itinayo sa aming kalagitnaan. Na sa kabila ng kanyang edad, na kanyang kinalalagyan ngayon, Panginoong Diyos, at the age of 73 years old, Panginoon, salamat sa iyong biyaya sa kanyang buhay, sa kalakasan na iyong ipinagkakaloob sa kanya. Panginoon, ako bilang si Brother Ryan, halos nakakalahati lamang sa edad niya. Pero salamat sapagkat ang biyaya mo ay patuloy nasa kanya, Panginoong Diyos. At higit pang biyaya ang ipagkaloob mo sa aming kapatid, Brother Big. Higit pang pagpapala, Panginoon, ang iyong ibigay sa kanya, kaunawaan, kalakasan, Panginoon, upang patuloy na may paglingkod ang kanyang sarili. Lord, salamat sa iyong mga salita na aming tinanggap sa gabing ito. Pagpalain mo po ang bawat isa, Panginoong Diyos. Kahit man po ang kanyang iglesia, Panginoon, na kinaroroonan sa dako ng ligaw. Pagpalain mo, Panginoon. Hallelujah. Patuloy na patnubayan at gabayan mo, O Diyos, ang mga mananampalataya sa dako ng ligaw. Palaguin mo ng higit pa, Panginoong Diyos. At kasama din po kami na nandito at sa iba't iba pang mga kapatiran sa iba't ibang dako. Maraming salamat po, O Diyos. Sa iyo namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri at pasalamat sa gabing ito sa mga salitang aming tinanggap, Panginoon. Dalangin din namin, Panginoong Diyos, ang mga nagpaabot ng panalangin, ang aming mga kapatid na may mga iniindang karamdaman. Ikaw po ang umabot sa kanila sa oras na ito. Hawakan mo po, hipuin mo po, Panginoong Diyos, ang kanilang mga pisikal na pangangatawan. Masumpungan nawa sa kanilang puso ang pananampalataya na ikaw din naman na naglalagay nito, Panginoong Diyos, sa pamamagitan ng iyong mga salita. Nanawa sa kanilang pakikinig sa gabing ito. Ang ilang mga kapatid na nagpaabot, na hindi nakadalo ng gawain ngayon, na naroon sa kanilang mga tahanan, ay nakaantabay na nakikinig, Panginoon. At nawa kung narinig nila ang pangaral sa gabing ito, ay merong sumibol na higit pang pananampalataya, pag-asa sa kanilang mga puso. Kagalakan, Panginoong Diyos, upang ang kalagayan nila ngayon na may karamdaman ay manumbalik ang kalakasan, Panginoong Diyos, at sila po ay gumaling. Ang aming kapatid, Sister Lalaine, namamaga ang kanyang mata, Panginoon, pagalingin mo po siya. Ang aming kapatid, Brother Ochot, na merong lagnat ngayon, Sister Tin, na merong lagnat, Panginoong Diyos, pagalingin mo po sila. Ang lahat ng mga kapatiran na mayroong pangangailangan sa kanilang pisikal, aming itinataas sa iyo, Panginoon. Kahit man po sa pinansyal, Lord, may mga pinagdaraanan, mga
pangangailangan, mga kakulangan, Panginoong Diyos, Ikaw po ang magpuno sa kanila, Ikaw po ang magpala sa kanila, Panginoong Diyos, upang ang mga bagay na kanilang pinagdadaanan ay kanila pong malampasan at mauwi ang kapurihan at kaluwalhatian sa iyo pong dakilang pangalan. Panginoong Diyos, patuloy mo po kaming gabayan sa dakong ito. Ang bawat isa, Panginoon, sa pagtatapos ng gawain, sa iyo namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagdakila. At aming itong dalangin sa mo, sa iyong dakila at makapangyarihang pangalan lamang, aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. And Amen. Ating palakpakan ang ating Panginoon, mga kapatid.